Hanggang isang gabi galing ako sa isang event at alam kong nasa bahay si Gemma kasama si tita. Ginabi na ako ng uwi. Hindi na ako matok pa dahil bukas ang pinto ng bahay. Tuloy ako sa kwarto namin. Pero isang sorpresa pala ang naghihintay sa akin. Sorpresang ikinagulat ko ng gusto. Kitang-kita ng dalawang mata ko sina tita at Gemma na nagsasalo sa ligaya. Napatulala na lamang ako. May gamit na laruan si tita at nilalaro niya si Gemma. Nang mag-high school ako ay kay tita Crystalline ako tumira. Tawagin mo na lamang akong si Benson, kuya. Sa ngayon ay may sarili na ring pamilya. Nasa probinsya ako noon. Kinuha ako ni tita kay mama kasi nalaman ni tita na gustong-gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Wala naman kasing kakayahan ng mga magulang namin na mapagtapos ako. 10 kaming magkakapatid at ako ang pang-apat. Ang mga kapatid kong nauna sa akin ay hindi na nagsisipag-aral. Tumutulong na lamang sila sa paghahanap buhay. High school ako nang kunin ni tita sa Maynila. Si tita Crystalline ay half-sister ni mama. Naging maganda naman ang relasyon nila at tunay na kapatid ang turingan nila. Sa madaling salita ay wala sa kanila ang may sama ng loob. Dito na nagsimula ang makulay kong buhay sa Maynila. May asawa si tita, si Tito Francis. Isang pulis ang trabaho ni Tito. 5 taon na silang kasal ni tita pero hindi naman sila nabiyayaan ng anak. Kung kaya, dalagang-dalaga pa ang porma ng katawan ni tita. Maganda si tita. Nang dumating ako sa buhay nila ay itinuring na nila akong anak. Tumigil na muna sa pagtatrabaho si tita para maasikaso niya ako. At ang isa pa, para din makafocus sila ni tito sa pagbuo ng magiging anak. Masasabi ko na ibinibigay lahat ni tita sa akin. Lahat ng klase ng pagmamahal at pag-aalaga. Sumasagi na nga sa isipan ko na sadya talaga akong ibinigay ng mga magulang ko sa kanila. Naging saksi ako sa lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay ni na tito at tita, mula sa kasiyahan at kalungkutan, sa taas man o sa baba. Kaya ginawa ko naman din ang lahat para lang makatulong din at hindi maging pabigat sa buhay nila. Nagdaan pa ang mga taon ay hindi na nagkaroon pa ng anak sina Tito Francis at Tita Crystalline hanggang sa magkolehiyo na nga ako. Dahil nga sa may talento ako sa swimming ay napasama ako sa swimming team ng eskwelahan hanggang college. Nakatulong ito sa akin para makakuha ng scholarship sa isang kilalang university. Hanggang sa napapansin kong nagiging madalas ang pagtatalo ni na tita at tito, dala marahil ng hindi nila pagkakaroon ng anak. Ako naman kasi ay may mga priorities din bilang college student. Madalas din na nagdududa si tita kay tito na may ibang babae ito. Si tito ay ganun din. Iyon ang alam kong madalas na nagiging dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Kung buhay financial naman ay wala naman silang problema. Stable ang financial status nila. Madalas ko ngang napapansing naging malungkutin si tita. Kaya kapag wala na akong ginagawa sa school ay kaagad akong umuwi sa bahay para ma-comfort ko si tita. Napapansin ko namang sumasaya siya kapag kasama niya ako sa bahay. Hanggang nag-open up na nga si tita sa akin. Nahuli daw niyang may ibang babae si tito at ayaw naman itong aminin. Kaya nitong mga nagdaang araw ay naging malungkutin siya.
Nakinig lamang ako sa kanya. Alam kong masakit ang nararanasan ni tita. Hanggang sa nagtanong na nga si tita sa akin, "Benson, lumalaki kang magandang lalaki. Wala ka bang girlfriend? Wala bang nagkakagusto sa'yo?" Natuwa ako sa tanong ni tita. Naalala ko tuloy na meron naman talagang nagkakagusto sa akin. Lalo na kapag nasa sports event ako at madalas na ako ang nangunguna sa school namin. "May mga nagkakagusto naman tita, pero girlfriend? Wala pa po." Nang pagkasabi ko nga ng ganon ay napahawak naman sa kamay ko si Tita Crystal. Ewan ko kung normal lang ba itong naramdaman ko. Para bang nagkaroon ako ng malisya. Parang may kuryenteng gumapang sa buo kong katawan. Lalo na tinitigan na niya ako sa mga mata ko. 20 years old ka na, Benson. Sa tingin ko naman kung magkakaroon ka ng girlfriend ay magiging responsible ka naman na. Dito lang ako para gumabay at kung kailangan mo ng advice. Salita ni tita habang nakatitig sa akin. Nang mga oras na yon ay kami lang ang tao sa bahay. Kaya sobra akong kinakabahan. Kinagabihan ay hindi kaagad ako makatulog. Ewan ko, parang may kung ano ang nagising sa loob ng katawan ko magmula na mag-usap kami ni tita ng tungkol sa babae. Naalala ko tuloy si Gemma, classmate ko, ang babaeng malapit sa akin. Si Gemma ang isa sa mga magaganda sa university. Kinabukasan ay sinimulan ko ng magparamdam kay Gemma. Natuwa naman siya dahil sabi niya, matagal na daw niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Masayang masaya ako. Naging girlfriend ko si Gemma. At dahil unang girlfriend ko siya, sa kanya ko natikman ang tamis ng unang halik. Si Gemma nagparanas sa akin ng dapat kong maranasan. Inamin naman sa akin ni Gemma na mas marami na siyang karanasan. Ganon pa man ay masayang masaya ako sa kanya. Masasabi ko na umiibig na ako. Maraming buwan ang lumipas ay napapansin kong hindi na umuuwi si Tito sa bahay. Kaya lalong naging malungkutin si tita. Hindi ko naman alam ang gagawin ko para matanong si tita. Hanggang isang gabi habang ako ay natutulog sa aking kwarto, ay kumatok si tita. Kaagad ko naman siyang pinagbuksan. "Tita, bakit po? May problema po ba kayo?" Tanong ko sa kanya. Malungkot na pumasok sa kwarto si tita sa kwarto ko. "Salamat, Benson. Salamat sa mga panahong hindi mo ko iniwan. Nadito ka lang sa tabi ko." Mahinang salita ni tita habang nakaupo sa gilid ng kama. Alam kong may mabigat na dinadala si tita, kaya mas pinili kong pakinggan siya. "Iniwan na ako ng Tito Francis mo. Sumama siya sa ibang babae." Salita pa ni tita habang tumutulo ang mga luha niya. Niyakap ko si tita sa awa ko sa kanya. Naramdaman kong gumaan ang pakiramdam niya. Pero nagulat ako sa sumunod na pangyayari. Hinalikan ako ni tita sa aking mga labi. Nang gabing yon, ay nagsalo kami ni tita sa ligaya. Pinaligaya ko si tita. Kinabukasan ay maagang nagpaalam sa akin si tita. Sabi niya, tinawagan daw siya ng dati niyang boss. Pwede daw siyang bumalik sa dati niyang trabaho. Nakita kong masaya si tita. Nagpaalam pa siya sa akin ng halik. Naiwan naman akong nag-iisip kung tama ba ang nangyari sa amin kagabi. Kinagabihan ay masayang ibinalita ni tita sa akin na makakabalik na siya uli sa trabaho. Masaya rin ako kay tita.
Nag-celebrate kaming dalawa. Kahit papaano ay nakakalimutan niya si Tito Francis. Ang selebrasyon naming dalawa ay nauwi na naman sa paglasap ng ligaya. Ilang araw pa ang lumipas ay sumagi na sa isip ko na mali ang ginagawa namin ni Tita. Kaya naisipan kong ipakilala sa kanya si Gemma. Baka sakali kapag nalaman niyang may girlfriend na ako, ay baka matigil na ang bawal naming ginagawa. Naglaan ako ng araw na dalhin si Gemma sa bahay para makilala ni Tita. At hindi ko naman inaasahan ang magiging reaksyon ni Tita nang makita niya si Gemma. Tuwang-tuwa si Tita na makita niya si Gemma. Ang ganda daw ng girlfriend ko, sabi niya. Si Gemma naman ay masayang-masaya din nang makilala niya si Tita. Ang ganda daw ng Tita Crystal ko. Masaya ako dahil nakita kong magkasundo silang dalawa. Marami silang pinag-usapan na pareho ang pananaw nila. Na para bang meron silang chemistry dalawa. Naging madalas na nga ang pagdalaw ni Gemma sa bahay. Minsan, kahit wala ako, ay sila lamang ni Tita ang nasa bahay. Hanggang isang gabi galing ako sa isang event at alam kong nasa bahay si Gemma kasama si Tita. Ginabi na ako ng uwi. Hindi na ako matok pa dahil bukas ang pinto ng bahay. Tuloy ako sa kwarto namin. Pero isang sorpresa pala ang naghihintay sa akin. Sorpresang ikinagulat ko ng gusto. Kitang-kita ng dalawang mata ko sina Tita at Gemma na nagsasalo sa ligaya. Napatulala na lamang ako. May gamit na laruan si Tita at nilalaro niya si Gemma. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Hindi ko lubos maisip na ganito si Tita at si Gemma. Napaupo na lamang ako. Pakiramdam ko, binuhusan ako ng napakalamig na tubig sa buo kong katawan. Lumabas na lamang ako ng bahay. Hindi ko na nagawang abalahin ang dalawa na sa palagay ko ay nasa kalagitnaan ng paglalaro. Pinalipas ko ang ilang oras. Dito na ako nag-iisip ng gusto. Nakita ko kung gaano kasaya si Tita. Napag-isip-isip ko ang mga panahong inalagaan at pinag-aral ako. Hanggang sa maghiwalay na nga sila ni Tito Francis. Kaya nagbulag-bulagan na lamang ako sa nangyayari. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Gemma. Pero hinahayaan ko silang lumigaya ni Tita. Wala silang kaalam-alam na may alam ako. Nang magtapos ako ng kolehiyo ay nagdesisyon akong mangibang bansa upang magtrabaho. At dito ko na rin nakilala naging asawa ko. Ito ang lihim kong karanasan, Kuya Roms. Benson.